Abala si Kathleen sa pag-aasikaso ng kanyang biodata. Susubukan niya ulit na mag-apply ng trabaho at sana lang matanggap na siya. Paubos na rin kasi ang ipon niya at malapit na ang pasukan ng 4 na makukulit niyang mga anak. Kailangan niya na makahanap ng trabaho dahil kung hindi, baka magutom na silang mag-iina. Mama, kailan mo po kami tuturuan ng taekwondo? Pangungulit ng panganay niyang anak na si Alina. Mama, ako din po. Gusto ko manipa. Bibong saad ng pangalawa niyang anak na si Alira. Gusto ko din po matuto para sipain ko yung mga taong nagtatangkang manligaw sa'yo, Mama. Sabat ng pangatlo niyang anak na si Eliza. Mama, ayaw ko pong matuto. Kawawa mga nails ko. Maarting saad ng bunso niyang anak na si Alexa. Nilingon niya ang 4 na anak na babae. Nakanguso ang mga ito sa kanya, maliban kay Alexa na nakatingin sa huko nito. Nakalagay pa ang maliliit na kamay sa kanika nilang bewang. Kung titignan ang mga ito, parang mini version niya. Mga anak, bata pa nga kasi kayo, kaya hindi pa pwede ang gusto niyo mangyari. Bakit naman po, Mama? Dahil po ba maliliit kami? Tatangkad pa rin naman po kami Sabi mo po kailangan lang naming matulog sa hapon para tumangkad kami. Nakangusong wika ni Alira. Oo nga po, Mama. Palagi naman po kami nagsistip sa hapon, pero ba't di po kami lumalaki? Tanong ni Eliza. Baka kulang patulog natin. Tanong ni Alina sa mga kapatid nito. Mama, ayos lang po sa akin na hindi ako lumaki. Basta bilan niya po ako ng bagong cutics. Paubos na kasi yung binili mo sa akin nung nakaraang linggo Sabat ni Alexa na halatang walang pakialam sa sinasabi ng mga kapatid nito. Napailing na lang siya habang pinagmamasdan ng kanyang mga anak. Talagang sa magkakapatid, si Alexa ang pinakamaarte. Cutics na naman, Alexa. Saan mo ba ginagamit yung cutics na yan? 20 lang naman ang kuko mo Reklamo ni Eliza sa bunso nitong kapatid. Ilalagyan ko kasi ng cutics yung kuko ng aso ni Tita Karen. Nakangiting sagot ni Alexa. Napahawak na lang siya sa kanyang noo dahil sa naging sagot nito. Si Karen ay kapatid niya at doon niya madalas iwan ang kanyang mga anak kapag may trabaho siya. Wala namang problema yun kay Karen dahil gustong-gusto nito ang kanyang mga anak. Alexa, hindi mo dapat yun ginagawa. Baka magalit si Tita Karen mo kapag nalaman niyang nilalagyan mo ng cutics yung kuko ni Chichi. Tukoy niya sa alagang aso ni Karen. Hindi po, Mama. Si Tita Karen pa nga po humahawak kay Chichi kapag nilalagyan ko ng cutics yung kuko ni Chichi Hay nako. Mabuti pa, matulog na kayong 4 dahil maaga pa tayong pupunta kay Tita Karen nyo. Kailangan ko makahanap ng trabaho bukas. Naghihirap na po ba tayo, Mama? Titira na po ba tayo sa kalsada? Kailangan na po ba naming mamalimos para magkaroon tayo ng pagkain? Inosenteng tanong ni Alira. Alira, hindi. Gagawa ng paraan si Mama para hindi nyo danasin ang nakikita nyong bata na nanlilimos sa daan. Isa-isa niyang sinuklayan ang buhok ng mga bata at pagkatapos pinatulog na ang mga ito. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang mag-asikaso ng kanilang makakain. Nang magising ang mga bata, pinakain at pinaliguan niya na rin ang mga ito bago sila dumiretso sa bahay ni Karen. Narito na pala ang mga cute kong pamangkin. Bungad ni Karen nang pagbuksan sila nito ng pintuan. Karen, pwede bang dito muna ulit ang mga bata? Kailangan kasi talaga maghanap ng trabaho ngayon Oo naman ate, no? Mabuti nga at narito yung mga yan Nagkakaroon ako ng kasama. Kahit dito pa sila matulog mamaya, ayos lang. Sagot ni Karen sa kanya. O sige Karen ikaw na bahala sa mga anak ko. Nilingon niya ang mga bata na ngayon nilalaro na si Chichi. Isa-isa niyang hinalikan ng noo ng mga ito bago magpaalam na umalis.
Hindi niya alam kung saan siya maghahanap ng trabaho. Kung maaari, gusto niyang maging bodyguard. Marunong naman kasi siya ng maraming self-defense. Ngunit mukhang mahihirapan siya dahil kadalasan sa mga paskil na nakikita niya para sa posisyon na sekretarya. Wala naman siyang alam sa ganung bagay at baka matanggal lang siya kaagad kapag nagkamali siya sa trabaho. Ayaw niya naman mangyari yun dahil sayang lang ang oras. Tulala lang siya habang naglalakad hanggang sa may tumatakbong lalaki na papalapit sa kanyang direksyon. May hawak itong briefcase at sa likod ng lalaking to, may lalaki ring tumatakbo. "Umalis ka dyan!" Sigaw ng lalaking may hawak ng briefcase, ngunit ngumisi lang siya at inihanda ang sarili. Tulad ng kanyang natutunan sa namayapang ama, dapat tulungan niya ang mga taong nangangailangan. Wala man siyang kapangyarihan, ngunit sa tinataglay niyang galing sa self-defense, pwede na siyang magligtas ng kapwa niya. Ikinuyom niya ang parehong kamao, at nang malapit na ang lalaki, bigla niya itong sinipa ng malakas sa tiyan. Tatayo pa sana ito, ngunit muli niya itong sinuntok sa tiyan. Umuubo na ang lalaki pero sa huli, sinuntok niya pa ito sa muka. Nawala ng malay ito kaya napangisi na lang siya. Ilang sandali lang, nasa kinaroroonan niya na ang lalaking humahabol sa lalaking may dala ng briefcase. Thank goodness, nahuli mo ang lalaking yan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang tuluyang makita ang itsura nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking ito ang ama ng kanyang mga anak. Noong malapit na kasi ang graduation nila magbabarkada, nagkayayaan sila sa bar. Naglaro sila ng truth or dare sa bar na yon. At nang siya na ang taya, mas pinili niya ang dare. At ang dare, sa kanya, halika ng unang lalaking papasok sa bar. Ginawa niya ang utos ng kanyang mga barkada. Ngunit hindi niya inakala na ang isang simpleng paghalik, mauuwi sa mainit na pagtatalik. At nakabuo pa ng 4 na batang babae. "Miss, ayos ka lang ba? Alam ko naman nagwapo ako. Pero wag ka naman sana matulala ng ganyan." Anito habang iwinawagaway ang kamay sa harapan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nito maalala. Pero sa tingin niya, mas mabuti na rin yun para hindi malaman ng lalaki na meron silang anak. "Ha?" Aniya, "Tinatanong ko kung ayos ka lang ba? Salamat ka pala sa ginawa mo ah. Lokong lalaki to. Basta na lang kinuha yung briefcase ko. Puro mahahalagang dokumento pa man din yung nasa loob nito. Mabuti na lang nahuli mo siya." Tinitigan niya ang lalaki na kinuha ang briefcase sa snatcher, na hanggang ngayon tulog pa rin dahil sa kanyang ginawa. Walang anuman. Ang galing mo mag-self-defense kahit na babae ka?" Oo. Palagi kasi akong tinuturuan ng papa ko ng iba't ibang self-defense. Black belter na rin ako sa taekwondo. Nagsimula silang maglakad at iniwan ang snatcher na tulog sa gilid ng kalsada. Nagkukwentuhan lang silang dalawa at mukhang alam niya na kung kanino nagmana ng kadaldalan ng kanyang mga anak. "Kanina pa tayo nagkukwentuhan pero hindi ko man lang alam ang pangalan mo," sabi nito sa kanya. "Kathleen Gomez ang pangalan ko." "I am Hayden Mercadejas." "Hayden, kakapalan ko na yung mukha ko. Meron ka bang alam na pwede kong pasukang trabaho?" "Naghahanap ka ng trabaho?" "Oo." Sandali pang napaisip ang lalaki dahil sa kanyang sinabi at bigla na lang umiti. Hinawakan din ito ang kanyang kamay kaya naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "Pwede ka maging bodyguard ko." Bibong saad ni Hayden. "Talaga?" Hindi naman siya nakikilala ng lalaki at talagang kailangan niya ng trabaho kaya kukunin niya ang oportunidad na ito para magkaroon ng trabaho. Hindi rin naman siguro malalaman ng lalaki na meron silang anak kaya ayos lang. "Napatumba mo ang lalaking yun na walang kahirap-hirap. You know, palagi nag-aalala sa akin sina mom at daddy. Dahil sa aming sextuplets, ako lang ang pinakamahina kaya kailangan ko ng bodyguard. Ako rin kasi ang nagmana ng TV network ng daddy ko. At mas lalong dumami yung kakompetensya namin kaya palaging nasa peligro ang buhay ko."
Nakita ko ang kakayahan mo kanina. Kaya sa tingin ko, kaya mo akong protektahan. Magagawa mo bang protektahan ako, Kathleen? Oo naman po. That's great. Bukas na bukas din pwede ka na magsimula sa trabaho. Bukas ko na lang din ibibigay yung magiging uniform mo. Sa ngayon, pwede ka na umuwi sa inyo. Ito calling card ko. Tawagan mo ako bukas na umaga para alam mo kung saan ako pupuntahan. Bukas na lang din natin pag-usapan yung magiging sweldo mo sa akin. May hinahabol pa kasi ako meeting ngayon Kaya kailangan ko mauna sa'yo. Napangiti siya at tinanggap ang ibinigay na calling card ni Hayden. Masaya siya dahil ngayon may trabaho na siya. Maraming salamat po sa trabahong binigay niyo sa akin, Sir Hayden. Naku, wala yun. Ako nga dapat magpasalamat sa iyo O sige na, bye Kathleen. Kumaway sa kanya ang lalaki. Kaya kumaway din siya pabalik. Masaya siyang umuwi sa kanyang bahay at maya-maya pa'y dumiretso kina Karen para sunduin ang mga bata. Sa wakas may trabaho na siya. Oh, ang aga mo naman yata nakauwi ate. Nagtatakang tanong ni Karen nang pagbuksan siya nito ng pinto. Pumasok siya sa loob at agad naupo sa upuan. Nasa lapag ang mga bata, naglalaro ng mga manika. May sapi naman kaya hindi nadudumihan ng mga ito. Mama, ba't ka po nakangiti? May maganda po ba ang balita? Kunot noong tanong ni Alina. Baka may nanliligaw na kay mama, kaya siya nakasmile. Sabat ni Alira. Hindi pa nga pwedeng ligawan si mama. Sisipain ko talaga yung manliligaw sa kanya. Nakasimangot na saad ni Eliza. Mama, nakabili ka po ng cutics ko? Tanong ni Alexa. Alexa, hindi pa ako nakakabili ng cutics mo. At may magandang balita si mama. Ay, ako din po. May malita na sa'yo, mama. Yung anak po ni Aling Janet, buntis, at hindi malaman kung sino ang ama. Pagbibida ni Alira. May balita din po ako, mama. Nag-away po kanina si Mang Jose at Mang Pedro kasi ninakaw ni Mang Pedro yung manok ni Mang Jose. Ipapatawag nga po sila sa barangay sa susunod na araw Wala kayo sa balita ko. Si Aling Rosette at Mang Randy maghihiwalay na. Nakita po kasi ni Aling Rosette ang kabit ni Mang Randy Mas wala kayo sa balita ko. Yung kapitan sa kabilang barangay, nakitaan daw ng drugs sa mismong barangay hall. Napanganga siya dahil sa sinabi ng mga bata. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng mga ito. Dinaig pa siya ng kanyang mga anak. Samantalang siya, walang kaalam-alam sa mga isyu sa kanilang barangay. Mga anak, kailan pa kayo naging tsismosa? Gulat niyang tanong. Di naman po kami tsismosa, mama. Naririnig lang po namin yun sa labasan. Hay nako, tigilan niyo na nga yan ha. Masama yung ginagawa niyo. Opo, mama. Pero ano po bang balita mo? Tanong ni Eliza. May trabaho na si mama. Talaga po, mama? Di na po kami manlilimos sa kalsada kasi may trabaho ka na po. Alina, kahit anong mangyari, hindi ko kayo hahayaang manlimos sa kalsada, no? Kahit maghirap kayo, hindi ko rin kayo hahayaan na manlimos sa kalsada. Napalingon siya kay Karen nang bigla itong magsalita. Ngumiti sa kanya si Karen kaya napangiti na lang din siya. Sa ngayon alam niyang malaking bagay talaga na may trabaho na siya. Nag-resign kasi siya sa dating trabaho niya dahil binabastos na siya ng ilang kalalakihang nandun. Akala siguro ng mga ito porque babae siya mahina siya. Kaya bago umalis, binigyan niya muna ng tig-iisang suntok ang mga lalaking nambastos sa kanya. Samantala, abala naman si Hayden sa pag-aayos ng mga papeles sa kanyang table. Nang biglang dumating ang isa sa kakambal niyang si Harris. Tulad ng dati, gulong-gulo ang buhok nito at mukhang hindi na naman natulog. Mabuti na nga lang, naliligo pa rin ang kambal niya at hindi pinababayaan ang trabaho. Oh, anong ginagawa mo dito? Nagtataka niyang tanong kay Harris. I can't sleep. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin si Izel. Sagot nito.
26 years old na silang sextuplets. At 3 taon na rin mula nang iwan ni Izel si Haris. Ang iniibig ni Haris ay ang babaeng nagngangalang Izel. Gusto niyang tulungan si Haris na hanapin ang babae. Para naman hindi na maglasing ang lalaki, ngunit hindi niya naman alam kung saan siya magsisimula. Sa katunayan, 5 silang magkakapatid na naghahanap kay Izel. Ngunit masyadong magaling magtago ang babae. Huwag kang mawala ng pag-asa, panigurado namang mahahanap din natin si Izel. Pagpapagaan niya sa loob nito. Kailan pa? Kapag matanda na ako? Kapag uugod-ugod na ako? Paano pa kami magkakaroon ng anak niyan? Naiinis na tanong ni Haris. Iniwan ka na nga, tas anak pa rin ang iniisip mo? Bang klase ka din, no? Natatawa niyang tanong. Oo naman. Hindi na pwedeng kumawala sa akin si Izel. Mahal na mahal ko yun eh. Ang tanong, mahal ka ba? Iniwan ka na nga eh. Panira ka rin talaga, no? Kapag ikaw nagmahal at iniwan ka rin, talagang tatawanan kita. Hindi niya alam ngunit, biglang pumasok sa kanyang isipan si Kathleen, ang babaeng tumulong sa kanya na makuha ang briefcase na kinuha sa kanya ng snatcher. Naglalakad lang naman siya kanina papunta sa kanyang kumpanya dahil biglang nasiraan ang kotse niya. At dahil malapit na rin, hindi na siya nagtaxi. Ngunit bigla na lang hinablot ang briefcase na hawak niya. Sinubukan niyang habulin ng snatcher pero mas mabilis ito sa kanya at muntik pa siyang matakasan. Akala niya nga, hindi niya na mababawi ang briefcase. Naglalaman pa man din yun ng mahalagang dokumento ng kanyang kumpanya. Pero, nang makita niya ang ginawa ni Kathleen sa snatcher, talagang humanga siya. Ngayon lang siya nakakita ng babaeng magaling sa self-defense. Hoy, ba't ganyan ang ngiti mo? May napupusuan ka ng babae, no? Isusumbong kita kay mommy at daddy. Bulalas ni Haris nang makita ang kanyang pagngiti. Gumagawa ka na naman ng kwento, Haris. Gumagana na naman yung malikot na imahinasyon mo. Hindi ako nag-i-imagine lang, Hayden. Totoo ang nakikita ko, para kang timang kanina habang nakangiti. Nako, ganyan yung ngiti ko ng mga panahong nakilala ko si Izel. Mukhang tinamaan ka na ni Cupido, bro. Umalis ka na nga lang dito, Haris. Ginugulo mo lang yung trabaho ko eh. Tignan mo tong taong to. Nahuli ko lang na in love siya. Bigla na akong pinapaalis. Hindi mo siguro matanggap na in love ka, no? Alam mo kasi, Hayden, kapag umiibig ka na, hayaan mo lang yung sarili mo. Masarap kaya magmahal. Hindi. Ayoko magmahal. Tignan mo nga yung nangyayari sa inyo na Izel. Iniwang ka pa niya. Bro, iba naman ang love story ko sa love story nyo ng babaeng napupusuan mo ngayon. Yung akin kasi, hindi ko agad nasabi kay Izel na mahal ko siya. At wala rin ako alam kung ba't iniwan niya ako. Torpe ka kasi at manhid. Ewan ko sa'yo, Hayden. Ikaw na nga itong binibigyan ng advice tapos in denial ka pa. Bahala ka dyan. Natawa na lang siya nang biglang nag-walkout si Haris sa kanyang harapan. Sa katunayan, ayaw niya talaga magmahal dahil sa nangyayari kay Haris. Ngunit ngayon na biglang dumating si Kathleen sa buhay niya, hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. At hindi na rin siya makapaghintay na muling magkita sila ni Kathleen. Kinabukasan, naging abala si Kathleen sa pag-aayos ng kanyang sarili. Simpleng black slacks at medyo fitted na polo ang kanyang suot. Itinali niya ang medyo may kahabaan niyang buhok upang hindi sagabal sa trabaho niya mamaya. Wow, Mama! Hindi ko po alam kung ano itatawag ko sa'yo. Pogi pa o maganda? Bulalas ni Alina. Ano po bang trabaho mo, Mama? Tanong ni Eliza. Bodyguard ako, anak. Bodyguard? Di ba po pang boy lang yung work na yun? Anak, kaya rin ng mga girl kung anong ginagawa ng mga boy, no? Kaya po ba wala kaming papa? Kasi kaya mo maging papa sa amin? Inosenteng tanong ni Alira. Napabuntong hininga siya dahil sa tanong nito. Ilang beses na rin nagtatanong ang mga bata tungkol sa kanilang ama at sa abot ng kanyang makakaya, pinipilit niyang lumusot. Hindi niya kasi alam kung paano ipapaliwanag sa mga bata na walang alam ang ama nila tungkol sa kanila. Anak, gusto niyo ba talaga makita ang papa niyo?
Depende po, Mama. Sagot ni Alexa. Paano depende, Alexa? Kapag mayaman po siya, tanggap namin siya. Pero kapag mahirap, salamat na lang sa lahat. Mukha ka talagang pera, Alexa. Sabat ni Alina. Nagsasabi lang ako ng totoo, Alina. Tagal kaya natin hindi nakikita si Papa. Malay niya nagtatrabaho lang pala siya sa malayo. Kaya paniguradong marami siyang pera pagbalik na dito sa atin. Tama rin naman si Alexa. Dapat kapag bumalik sa atin si Papa, bumawi siya sa atin. Marami siyang utang na dapat bayaran. Magpapabili ako ng maraming burger kay Papa pagdating niya. Saad ni Eliza. O diba gusto niyo rin ng mayaman na Papa para mabili niya yung gusto natin? Napailing na lang siya sa sinabi ni Alexa. Akala niya maarte lang ito. Mukhang pera din pala. Anak, hindi ko kasi alam kung kailan babalik yung Papa niyo eh. Bakit po, Mama? Hindi niya po ba kami mahal? Good girl naman po kami. Naiiyak na saad ni Alira. Hindi naman sa ganun. Balang araw, maiintindihan niyo rin kung ba't wala kayong Papa. O sige na, kailangan na nating pumunta kay Tita Karen niyo at baka mahuli pa ako sa trabaho. Inihatid niya kay Karen ang mga bata. Mabuti na nga lang at work from home ang kapatid niya. Kaya may nagbabantay sa kanyang mga anak. Ayaw niya rin kasing kumuha ng yaya ng mga bata dahil dagdag lang yun sa gastos. Kung minsan, nililibre niya na lang si Karen sa pagbabantay ng kanyang mga anak. Pagkatapos niyang ihatid ang mga bata, tinawagan niya ang numero na nasa calling card ni Hayden. Agad din naman yung sinagot ni Hayden at sinabi kung nasa ng kumpanya nito. Nang malaman ang address, agad niya itong pinuntahan at mabilis lang naman siyang nakarating. Nang makarating sa kumpanya, may nag-assist sa kanya na babae papunta mismo sa opisina ni Hayden. Morning, sir! Bati niya kay Hayden nang makarating siya sa pinto. Ang aga mo naman, Kathleen. Saad ni Hayden habang nakatitig sa kanya. Ganun talaga, sir. Anyway, dito ka lang muna sa opisina ko habang hinihintay ko ang meeting mamaya. Ibibigay ko na rin sa iyo yung magiging uniform mo mamaya. Tumango siya at pumunta sa tabi ni Hayden. Nakatayo lang siya sa gilid ni Hayden at makalipas na ang ilang oras, ay may pumasok na isang lalaki na sa tingin niya kaedad niya lang. Good morning, sir. Nakaredy na po ang board members para sa meeting niyo. Nakayukong saad nito. Okay, I'll be there. By the way, she's Kathleen, my bodyguard. Kathleen, he's Dominic, my secretary. Ngumiti siya sa lalaki at ganun din ang ginawa nito sa kanya. Itinaas ni Dominic ang kamay nito sa kanya at akmang aabutin ng biglang hawakan ni Hayden ang kanyang kamay. Don't touch her, Dominic. I'm warning you. Ibinaba ni Dominic ang kamay nito at napakamot sa batok. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi ni Hayden. Gusto niya sanang bawiin ang kamay ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Hayden at bigla na lang siyang hinila. Hoy, iiwan mo na lang ba si Dominic doon? Tanong niya nang makasakay sila sa elevator. Why? Nag-aalala ka sa kanya? Galit na tanong ni Hayden. Ha? Bakit naman ako mag-aalala sa kanya? Hindi ko naman siya kaano-ano. That's it. Hindi mo naman siya kaano-ano. Pero ba't mo ka nag-aalala ka sa kanya? Hindi nga ako nag-aalala sa kanya, sir. Hay nako, tara na nga po sa meeting niyo. Hanggang sa makarating sila sa conference room, kung saan gaganapin ang meeting, kunot lang ang noo ni Hayden. May ilan pa nga itong nasigawan, at ang tanging ginawa niya lang, bigyan to ng tubig sa tuwing sumisigaw. Gusto niya na nga sanang takpan ng tenga niya, ngunit hindi niya magawa, at baka mas lalong magalit ang lalaki. Hanggang sa matapos ang meeting, talagang mainit ang ulo ni Hayden. Sir, ayos ka lang po ba? Tanong niya nang makalabas sa conference room. I'm fine. Agad din silang bumalik sa opisina ni Hayden. Ngunit, nang buksan niya yun, doon bumungad sa kanya ang 5 lalaking kamukha nito. Nagkakaiba lang ito base sa hairstyle. What are you guys doing here?
Galit na tanong ni Hayden mula sa kanyang likod. Galit ka agad? Hindi mo man lang kami pinakilala sa babaeng nasa harapan mo. Kaya kami na lang ang magpapakilala sa sarili namin. Hi miss, ako nga pala si Haris Mercadejas. Di ko alam kung ano magiging reaksyon ko bro eh. Ang ganda niya / pogi. In short, poganda. Ako si Harvey Mercadejas. Kaya naman pala iba rin ang ngiti ni Hayden kagabi na umuwi siya. May babae na pala. Ako nga pala si Hardin Mercadejas. Dapat malaman to ni Mommy at Daddy. Hindi ako papayag na hindi nila malaman. Hi miss, Haru Mercadejas. Pagkatapos ni Haris, ikaw naman. Grabe kayo. Hayden, panigurado ako dito. Si Haru na ang susunod na bababaliw sa inyo sa pag-ibig. By the way, I'm Hansen Mercadejas. Napanganga na lang siya nang magsalita ang mga lalaking kamukha ni Hayden. Kamukha niya ang mga ito ngunit sigurado siya na si Hayden ang nakaniig niya ng gabing yon. Nang gabing nabuo ang quadruplets. Palatandaan niya kasi ang nunal sa gilid ng mata ni Hayden. Anong ginagawa niyo dito? Muling tanong ni Hayden at hinila siya sa braso at itinago sa likuran upang hindi makita ng mga lalaking nasa harap nila. Oh, kailan ka pa naging possessive, Hayden? Natatawang tanong ni Haru. Umalis na nga kayo sa opisina ko. Chill, bro. Naikwento kasi ni Haris sa amin kahapon na iba raw ngiti mo eh. At sigurado kami na babae yan. Curious lang naman kami kung sino yung babae kaya pinuntahan ka namin. Paliwanag ni Hansen. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga kakambal ni Hayden at hindi niya rin maintindihan kung bakit kailangan siyang itago ni Hayden mula sa mga kakambal nito. Pinipilit niyang kumawala sa hawak ni Hayden, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Teka nga sir, ako ang bodyguard mo pero ikaw to. Tinatago mo ako sa likod mo, bakit? Dapat ako nandiyan sa harap mo eh. Aniya, dahil naguguluhan na talaga siya at pilit niyang tinanggal ang kamay ni Hayden na nakahawak sa kanya. Mabuti na lang at sa wakas, natanggal din ang pagkakahawak ni Hayden sa kanya. Kaya pumunta siya sa harapan ni Hayden at inayos ang buhok na medyo nagulo. Astig! Ang astig mo, miss! Puri ni Hayden. Ang ganda niya bro, tas pogi din. Papuri ni Haru. Marami ang nagsasabi sa kanya na kombinasyon niya ang maganda at pogi. Yun bang mukha siyang babae, kaya maganda siya. Pero pogi din siya kaya kung minsan, nagugulat na lang siya kapag may umaamin sa kanya na babae na may gusto raw ang mga ito sa kanya. Hi, ako si Kathleen Gomez. Nice to meet you all. Pasado ka na para sa akin, Kathleen. Sabi ni Harvey at nag-thumbs up pa sa kanya. Umalis na nga kayo dito. Ginugulo niyo lang kami. Naiinis ng wika ni Hayden. Totoo bang bodyguard ka ni Hayden? Ang galing mo naman. Saad ni Haris na halatang walang pakialam sa sinasabi ni Hayden. Oo, kasi simula ko lang ngayong araw. Paano kayo nagkakilala nitong si Hayden? Tanong naman ni Haru. Na-snatch kasi yung briefcase na hawak niya kahapon. Tinulungan ko siya. Ang hina talaga nito ni Hayden. Snatcher lang, di pa mahabol. Pang-aasar na wika ni Hardin. Tumahimik na nga kayo. Kung nakamamatay lang ang tingin, malamang kanina pa kayo nakabulagta dyan. Ang sama na ng tingin sa inyo ni Hayden, oh. Saway naman ni Hansen. Kinikilala lang namin to si Kathleen, bro. Huwag ka mag-alala. Hindi naman namin aagawin ang bodyguard mo sa'yo. Paliwanag ni Haris. Napailing na lang siya dahil sa kakulitan ng mga kakambal ni Hayden. Masyadong seryoso ang mukha ng mga lalaki. Nang makita niya ang mga ito, ngunit hindi niya inakala na may kakulitan palang taglay ang mga lalaking nasa harapan niya ngayon. Umalis na nga kayo. Asikasuhin niyo na lang si Hershey at baka may umaaligid na lalaki doon. Saad ni Hayden. Kita niya ang biglaang pagkunot ng noo ng mga kalalakihan ang sabihin niyo ni Hayden. Napangisi naman si Hayden na mukhang nasiyahan dahil sa naging reaksyon ng mga kakambal nito. Sino ang lalaking umaaligid kay Hershey, ha?
Tanong ni Haris at biglang umalis. Bata pa si Hershey, bawal pa siyang ligawan. Sabi naman ni Haru at sumunod kay Haris. Lalagyan ko ng pasa sa mukha yung maliligaw kay Hershey. Subukan lang din na may manligaw kay Hershey. Makakatikim talaga sa akin na lalaking yon. Magkasunod na saad ni Harvey at Hardin. Hindi pa pwedeng ligawan si Hershey. Dadaan muna sila sa kamay namin. Ani Hansen at umalis na din. Napailing na lang siya na makitang sunod-sunod na umalis sa mga ito. Rinig niyang mahinang pagtawa ni Hayden. Sa kanyang likod, bago ito naupo sa swivel chair. Mabuti naman at umalis na sila. Ang ingay nilang lahat. Sabi ni Hayden at binuksan ang ilang folder na nasa ibabaw ng lamesa nito. Sino si Hershey? Bunsong kapatid namin. Nag-iisang kapatid naming babae. Kaya protektado namin siya. Hindi naman pwedeng basta na lang mapunta sa kung sino lalaki si Hershey, no? Napangiti siya nang marinig ang sinabi ni Hayden. Talagang pinoprotektahan nito ang kapatid. Napaisip tuloy siya kung ganun din ang gagawin ni Hayden sa oras na malaman nito na meron silang mga anak. Lumipas ang mga araw, naging maayos ang trabaho niya kasama si Hayden. Kung minsan, may nagtatangka sa buhay ni Hayden at naroon siya para protektahan nito. Ilang beses niya nang iniligtas ang buhay nito at labis naman ang pasasalamat sa kanya ni Hayden. Araw ng linggo at binigyan siya ng day off. Kaya naisip niyang ipasyal muna ang kanyang mga anak. Malapit na rin kasi ang pasukan ng mga bata. Kaya gusto niya munang magbonding kasama ang mga ito. Mama, sana po palagi tayo nagbabonding. Ang saya po namin. Sabi ni Alina. Katatapos lang nila magsimba at ngayon narito sila sa park. Balak niya rin ipunta ang mga ito sa mall mamaya pagkatapos kumain ang mga ito. Alam niyang matutuwa ang mga bata dahil bibili na sila ng school supplies. Excited na rin kasi siya sa kanyang mga anak na pumasok sa school. Sorry anak, busy kasi sa trabaho si mama, kaya bihira na lang tayo magbonding. Naintindihan naman po namin yun, mama. Sabi naman ni Alira. Mama, pagkatapos ba namin kumain ng ice cream, uuwi na tayo? Tanong ni Alyssa. Imbes na sagutin, ngumiti lang siya kay Alyssa at pinisil ito sa pisngi. Kung si Alexa pinakamaarte, si Alyssa naman may pinakamatabang pisngi. Kaya ito ang madalas niyang kurot-kurotin. Si Alina naman ang pinakamatangkad at si Alira ang pinakamaliit. Samantala, naglalakad-lakad si Hayden sa park. Gusto niya munang magliwaliw. Hindi niya kasama si Kathleen dahil pinag-day off niya ito. Delikado na lumabas siya lalo na't hindi niya kasama si Kathleen na bodyguard niya. Ngunit gusto niyang magpahangin. Ilang araw na rin kasi siya nag-iisip tungkol sa kanyang nararamdaman para sa babae. Alam niya kung anong nararamdaman niya. May gusto siya kay Kathleen. Kahit pa sa konting panahon pa lang sila nagkakasama. Ngunit unang kita niya pa lang sa babae, talagang nabighani na siya sa ganda nito. Ayaw niya naman magtanong sa kanyang mga kambal dahil aasarin lang siya ng mga ito. Kilala niya ang ugali ng mga kapatid niya. Hindi siya tatantanan ng mga ito sa kakaasar. Mama, ang daming bubbles! Napalingon siya sa mga batang sumigaw. At doon niya nakita ang 4 na batang magkakamuka. Bigla niya tuloy naalala ang kanyang mga kambal nung maliit pa lang sila. Ngunit, ang ikinagulat niya ay nang makita si Kathleen na nilapitan ng mga bata. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya kay Kathleen na pinupunasan ng pawis ng mga bata. Hanggang sa lumingon sa kanyang direksyon si Kathleen. Sir! Naglakad siya palapit kay Kathleen at tinitigan ng 4 na batang babae. Kamukha ni Kathleen ang mga bata. Sir? Siya po boss mo, mama? Hi po, mister. Ako po si Alina Gomez. Hala, ang gwapo ng boss mo, mama. Ako naman po si Alira. Ako po si Alyssa. At ako naman po ang pinakamaganda sa lahat. Alexa Gomez po pangalan ko.
Hindi siya makapaniwala na may mga anak na si Kathleen. Hindi niya kasi nakita ang biodata ni Kathleen dahil agad niya itong tinanggap sa trabaho. Hindi niya alam na may asawa at anak na pala si Kathleen. May asawa at anak ka na? Nauutal niyang tanong. Hindi, anak ko sila pero wala akong asawa. Hindi niya alam ngunit talagang nasiyahan siya sa naging sagot ni Kathleen. Ibig sabihin lang may pag-asa pa siya sa babae. Marahan siyang lumuhod nang sa ganon mapantayan niya ang 4 na bata. Magaan ang loob niya sa mga ito at parang ang gusto niya nang iuwi ang mga ito eh. Hi, I am Hayden Mercadejas. May gagawin ka po ba ngayon? Gusto mo po bang sumama sa amin? Mamamasyal daw po kami, sabi ni Mama. Sabi ni Alira at hinawakan ang kanyang kamay. Wala naman. Ang tanong, papayagan kaya ako ng mama niyo na mamasyal kasama kayo? Tanong niya at nilingon si Kathleen na nakatitig sa kanilang 5. Talagang magaan ang loob niya sa mga bata. Hindi naman siya ganito sa ibang bata. Ngunit na makita niya ang mga anak ni Kathleen, pakiramdam niya matagal niya nang kilala ang mga ito, na para bang bahagi sila ng kanyang buhay. Mama, pwede naman pong sumama sa atin si Tito Hayden, di ba? Tanong ni Eliza sa kanyang ina. At wala namang nagawa si Kathleen kundi dahan-dahang tumango. Muli siyang umiti sa mga bata at hinawakan ng mga ito sa kamay. Sa kabilang banda, hindi pa rin makapaniwala si Kathleen na magkikita ang mag-aama ngayong araw. Mabuti na nga lang, kamukha niya ang mga bata. Kaya hindi nakahalata si Hayden na anak nila ang 4 na ito. Mayaman ka po ba, Tito Hayden? Biglang tanong ni Alexa habang naglalakad sila. Papunta na sila sa mall at ngayon nga kasama nila si Hayden. Akala niya, hindi niya makikita ito ngayong araw. Ngunit heto, kasama pa nila mag-shopping. Why, baby? Gusto ko lang po malaman kung mayaman ka. Yung papa kasi namin, di namin alam kung mayaman o mahirap. Gusto ko mayaman papa ko para mabili niya ang gusto namin. Alexa. Shh! Quiet. Saway niya sa anak. Oo nga, Alexa, masyado ka talaga mukhang pera. Saway ni Alina. Hindi naman, gusto ko lang talaga na maging mayaman para hindi na maghirap si Mama. Di niyo ba nakikita ang hirap ni Mama para sa atin? Wala na nga siya pahinga eh. Alam niyo naman ang trabaho ni Mama. Bodyguard siya ni Tito Hayden, kaya nasa peligro ang buhay niya. Di niyo lang alam, pero naawa ako kay Mama. Kung nandito lang si Papa, hindi na sana siya naghihirap ng ganito. Mahabang paliwanag ni Alexa. Halos mapaiyak siya sa sinabi ng anak. Akala niya puro kaartihan lang ang alam nito. Ngunit iniisip din pala nito ang kanyang kalagayan. Sa kanyang mga anak, tanging si Alexa lang ang nakakita ng ganon. O baka naman lahat pero ito lang ang naglakas ng loob na sabihin yun. May point ka, Alexa. Kung narito lang si Papa, hindi na sana hirap si Mama, no? Pero anong connect nun sa estado ng buhay ni Tito Hayden? Kung mayaman siya, siya na lang papa natin. Magpapabili din ako ng hair extension. Nakangiting sagot ni Alexa. Napahawak siya sa kanyang noo dahil sa naging sagot nito. Minsan lang talaga mature mag-isip ito. Madalas puro pagpapaganda ang laman ng utak ng bata. Iniisip niya nga rin kung magugustuhan ng anak niya na sumali sa beauty contests. Sure baby, lahat ng gusto niyo bibili natin. Nakangiti pang sagot ni Hayden. Hanggang sa makarating sila ng mall, patuloy lang sa pakikipag-usap sa mga bata si Hayden. Siya naman tahimik lang habang pinagmamasdan ng kanyang mag-aama. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Hayden kapag nalaman nito na ang mga batang kausap nito anak nilang 2. Tito, daming toys! Sigaw ni Alina habang pinagmamasdan ng mga laruan na nasa kanilang harapan.
Go, baby, kunin niyo na lahat ng toys na magustuhan niyo. Sumigaw ang mga bata at tumakbo. Hindi niya napigilan ng mga ito at nilingon niya si Hayden na nakangiting pinagmamasdan ng mga bata. Malaki ang magagastos mo sa mga bata. Hilig pa man din nilang bumili ng maraming toys. Dapat di mo na sinabi. It's okay. As long as they're happy. Diba? Ba't mo to ginagawa sa mga anak ko? Humugot ng malalim na hininga si Hayden. Unang kita ko pa lang sa mga anak mo. Magaan ang loob ko sa kanila. Gusto ko nga suntukin kung sino man ang ama nila eh. Kasi, iniwan niya kayong 5? Di niya alam na kay ganda pagmasdan ng mga bata. Naaawa ako dahil sa sinabi ni Alexa. Ramdam ko ang pangungulila niya sa kanyang ama. Kathleen, hindi ako nanghihimasok sa buhay mo. Pero, gustong makilala ng mga bata ang ama nila. Sir, di naman kailangan yun eh. Darating ang panahon, maiintindihan din nila kung ba't wala silang ama. Gagawa na lang ako ng paraan para makalimutan nila yung tatay nila. Kathleen, hindi habang buhay, malulusutan mo ang mga bata. Alam ko, sir. Pero ano magagawa ko? Natatakot ako sa magiging reaksyon ng ama nila kapag nalaman niya na may anak kami. Hindi niya nga ako maalala. Pero karapatan niya pa rin malaman ng tungkol sa mga bata. Napailing na lang siya at hindi na pinansin ang sinabi ni Hayden. Wala siyang balak na aminin sa lalaki na ito ang ama ng kanyang mga anak. Masaya na rin naman sila mag-iina ngayon. Natapos ang buong araw na pagbabanding nilang lahat. Ayaw pa nga sanang pauwiin ng mga bata si Hayden, ngunit nagkaroon daw ito ng emergency kaya nakauwi na rin ito. Kinagabihan, nilinisan niya na ang mga bata dahil busog na rin naman silang lahat. Mama, sana po si Tito Hayden na lang ang papa namin. Sabi ni Alexa. Bakit naman? Kasi sweet siya sa amin kanina. Saad naman ni Alina. Hindi, kasi binigyan niya ako ng hair extension at kiddie makeup set. Ang dali mo talagang suhulan, Alexa. Ani Alira. Ang plastic niyo naman. Alam ko nag-enjoy kayo kanina, no? Huwag nga kayong magkunwari. Tama na nga yan. Matulog na lang tayo kasi may trabaho pa ako bukas. Kinabukasan, tulad ng dati niyang ginagawa, inihahatid niya ang mga bata kay Karen bago siya pumasok sa trabaho. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng opisina ni Hayden, 2 babae ang bumungad sa kanya. Sa palagay niya mag-ina ang 2 ito dahil magkamuka. Wala sa loob si Hayden at tanging 2 babae lang ang naroon. Good morning po. Nauutal niyang bate at yumuko. Kinakabahan siya. Are you Kathleen Gomez, iha? Tanong ng isang babae habang nakangiti sa kanya. Opo, ako po yan. Wow, you're so beautiful. I am Hershey Mercadejas, bunsong kapatid ni Kuya Hayden. Pakilala ng isang babae. And I am Keisha Villamor Mercadejas. I am Hayden's mother. Pakilala naman ng isang babae. Ikinagagala ko po kayo makilala. Ma'am Hershey, Ma'am Keisha. Masyado ka naman formal, iha. Tawagin mo na lang ako tita or much better, mommy. Po? Mommy? Oo, hindi ba't girlfriend ka ng anak ko? Naku, hindi po. Bodyguard po ako ng anak niyo at hindi girlfriend. Oh really? Pero ang sabi sa akin ng mga kambal ni Hayden, girlfriend ka raw niya. Anyway, I like you for my son. Basta tawagin mo na lang akong Tita Keisha kung hindi ka komportable sa Mami Keisha. Hindi niya alam kung anong dapat niyang sabihin. Bigla na lang din kasing hinawakan ng ina ni Hayden ang kanyang kamay at hinila siya para sa isang masuyong yakap. Gusto rin kita para sa kuya ko, Ate Kathleen. Kaya naman pala palaging narito si kuya sa kumpanya kasi may babae siyang napupusuan. Alam mo po bang tamad na tamad siyang pumunta sa kumpanya niya? Kasi ang sabi niya boring daw.
Natatawang saad ni Hershey. Ilang saglit pa lang silang nagkukwentuhan nang biglang dumating si Hayden. Humahangos ito at nang makita siya, bigla siya nitong itinago sa kanyang likod. Mom, Hershey, anong ginagawa niyo dito? Gusto lang namin makita ang babaeng kinukwento ng mga kapatid mo, Hayden. Nakangiting sabi ni Keisha. Mom naman, bodyguard ko lang si Kathleen. Naniniwala na naman kayo sa kwento nila Haris? Anak, torpe lang si Haris pero hindi siya sinungaling. Ay, Mommy, nasa po ba si Daddy? Siguro tinakasan niyo siya, no? Speaking of your daddy, kanina niya pa ako tinatawagan. Kathleen, magbanding na lang tayo sa susunod. Mukhang ayaw kang ipahiram sa amin ni Hayden ngayon eh. Saad ni Keisha. At hinila siya mula sa likod ni Hayden. Sandali siyang niyakap ni Keisha at Hershey na bahagya pang umangklas sa kanyang braso ang kamay nito. Bonding na lang tayo next time, ate ha. Kapag wala na si Kuya Hayden, bantay sarado ka masyado, ate eh. Natatawang wika naman ni Hershey. Sabay siyang hinalikan ng dalawang babae sa kanyang magkabilang pisngi at agad umalis sa mga ito. Nagtataka niyang sinundan ng tingin ng dalawang babae na lumabas sa pintuan at hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lang ang trato sa kanya ng ina at kapatid ni Hayden. May sinabi ba sila? Sa'yo? Tungkol sa akin? Tanong naman ni Hayden sa mababang boses. Meron. Bukod sa tamad kang pumasok sa kumpanya mo, sinabi mo raw noon na baka maubos ang school supply sa mall at nagsuot ka na magkaibang kulay na medyas. Marami pa silang sinabi tungkol sa'yo nung bata ka. Natatawa niyang sagot. Bigla niya tuloy na alala ang kanyang mga anak. Magkaugali si Hayden at ang mga bata base sa kwento ng tita Keisha niya. Ba't ba kasi sila pumunta dito? Ayaw mo ba nandito ang mami at kapatid mo? Di naman sa ganon. Ay nako, tara na nga, may meeting pa ako. Inis na sagot ni Hayden at bigla siyang hinila. Nakasimangot na naglalakad si Hayden. Ang totoo niyan, nahihiya siya kay Kathleen. Panigurado kasi na naikwento ng mami niya ang pinaggagawa niya nung bata pa siya. E baka mabadshot siya kay Kathleen. Talagang ang kambal silang dalawa ni Haris dahil pati siya natutorpe rin kay Kathleen. Hindi niya kasi alam kung paano aminin sa babae na mahal niya na ito. Pinangungunahan siya ng takot na baka i-reject siya nito. Tanggap niya rin naman na may anak na si Kathleen at hindi yun kabawasan sa nararamdaman niya para sa babae. Gusto niya pa nga lalong makilala ang mga anak nito. Sir, ayos ka lang po ba? Kanina ka pa nakasimangot dyan. Sita sa kanya ni Kathleen. Don't mind me, Kathleen. I'm okay. Sagot niya at umiwas ng tingin. Naglalakad na sila papasok ng conference room, ngunit bigla na lang siyang niyakap ni Kathleen at narinig niya ang pagputok ng baril. Agad niyang sinambot si Kathleen nang akmang matutumbay ito. Kathleen! Hindi sumagot ang babae at ngumiti lang sa kanya. Unti-unti siyang napaluhod at nang tignan niya ang kamay na nakahawak sa likod ni Kathleen, nakita niya doon ang dugo. Sir. Unti-unting pumikit ang mata ni Kathleen. Hindi niya alam, ngunit bigla na lang pumatak ang kanyang luha. Kathleen! Wake up! Open your eyes! Call an ambulance! Utos niya sa mga taong nakapalibot sa kanila. Kathleen! Don't die! Don't die, please! Hindi ko pa naamin sa iyo yung totoong nararamdaman ko eh. Please wake up! Pilit niyang tinatapik ang pisngi ni Kathleen. Ngunit nakapikit na ang babae. Kinakabahan na siya. Parang gusto niyang patayin ang taong bumaril kay Kathleen. Ilang sandali lang at dumating na ang ambulance. Isinakay na sa stretcher si Kathleen at sinusubukan ng i-revive at naroon lang siya, hawak ang kamay ng babae at paulit-ulit binibigkas ang pangalan nito. Ilang minuto lang, nakarating na kaagad sila na ospital. Nasa labas siya habang hinihintay na matanggal ang bala na bumaon sa likod ni Kathleen. Hindi siya mapakali hanggang sa dumating na ang kanyang buong pamilya.
Punong-puno ng dugo ang kanyang damit. Ngunit wala siyang pakialam kung anong itsura niya ngayon. Ang importante ay ang kaligtasan ni Kathleen. Hayden, umupo ka muna. Magiging maayos din ang lagay ng bodyguard mo. Suway ng kanyang daddy Cade. Dad, she's not just my bodyguard. Mahal ko yung babaeng inooperahan ngayon sa loob ng kwartong yan. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Hindi ko pa nga naaaman yung totoong nararamdaman ko sa kanya eh. Sagot niya at halos sabunutan ng sarili. Finally! Akala ko ako lang torpe sa pamilyang to. Hoy Haris, hindi ito tamang oras para magsaya ka dyan ha. Di lang ikaw ang torpe sa ating lahat, patukan kita dyan eh. Saway naman ni Haru. Loh, si Mr. Sungit. Buti, natitiis ng mga anak mo kung anong klaseng ugali meron ka ano. Tanong ni Haris. Kaya ka iniiwan ni Izel eh. Ganyan ang ugali mo. Pangaasar pabalik ni Haru kay Haris. Ano naman kung iniwan ako ni Izel? Sisiguraduhin ko naman na babalik niya siya sa akin. Sungit mo talaga. Kawawa quadruplets mo sa'yo. Walang choice ang mga anak ni Haru. Siya ang ama eh. At saka, sa kanya rin naman nagmana yung quadruplets niya. Sabat naman ni Harvey. Magsitigil nga kayo dyan. Kita nyo na nga nag-aalala na ito si Hayden kay Kathleen eh. Ganyan pa kayo? Ganyan pa yung pinag-uusapan nyo? Grabe kayo. Saway ni Hansen. Hindi niya napinansin ang mga kambal niyang nag-aaway. Masyado siyang nag-aalala kay Kathleen. Mahigit 2 oras din na itinagal ng operasyon. At nang lumabas ang doktor, agad niya itong nilapitan. Dok, kamusta po si Kathleen? The operation was successful. Stable na lagay niya. Anytime soon, pwede na siya magising. Ililipat lang namin siya ng room at pwede na siyang dalawin. Nakahinga naman siya ng maluwag. Dahil sa sinabi ng doktor, pakiramdam niya, nabunutan siya ng malaking tinik sa lalamunan. Stable na ang lagay ni Kathleen. Ang tapang talaga ni Ate Kathleen. She's my idol na. Puri ni Hershey. Sige na anak, asikasuhin mo na si Kathleen. Wika naman ng kanyang mommy Keisha. Inasikaso niya ang kwartong lilipatan ni Kathleen. At ngayon nga, mag-isa na lang siya sa kwarto kasama si Kathleen. Umuwi na ang kanyang pamilya kaya siya na lang ang naiwan. Wake up, Kathleen. Inilagay mo na naman ang buhay mo sa peligro dahil sa akin. I know bodyguard kita at trabaho mo ang protektahan ako. Pero hindi ko yata kakayanin kung palagi mo na lang binubuwis ang buhay mo para sa akin. Dapat na talaga kitang tanggalin sa trabaho eh. Gawin na lang kitang misis ko. Napatawa siya dahil sa kanyang sinabi. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na umamin kay Kathleen dahil alam niyang tulog ito. Nakaratay na nga si Kathleen sa ospital pero nakuha niya pang bumanat ng ganun. Gumising ka na dyan. Baka hinahanap ka na ng mga anak mo eh. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga bata kung ba't ka nakahiga dyan sa hospital bed. Baka mamaya ipasundo ko kay Harvey yung mga bata sa kapatid mo. Mabuti na lang at sinabi sa akin ni Alexa na palagi silang naroon kay Karen kapag may trabaho ka. Bala kong ipakuha ang mga bata dun sa kapatid mo si Karen. Ayaw ko na ilihim sa mga bata ang nangyari sa'yo. Kathleen, alam mo ba, unang kita ko pa lang sa mga bata, magaan na kaagad ang loob ko sa kanila. Ilang beses kong ipinanalangin na sana ako na lang ang ama nila. Na sana ako na lang ang pinapangarap nilang papa pero malabo mangyari yun. Nakahawak lang siya sa kamay ni Kathleen habang kinakausap ito. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang baliw habang kausap si Kathleen. Kahit hindi naman ito sumasagot sa kanya. Ang importante sa kanya ngayon, maipahayag niya ang nararamdaman niya para kay Kathleen. Kathleen, unang kita ko pa lang sa'yo, nabighani na ako. Sobrang naastigan talaga ako sa'yo dahil sa ginawa mo dun sa lalaki. Kaya nga nang magtanong ka sa akin na kailangan mo ng trabaho, kinuha ka agad kita. Totoo ang sinabi ni Mami sa'yo noon na talagang tamad akong pumunta sa sarili kong kumpanya. Ngunit dahil bodyguard na kita, palagi na akong pumapasok. Para bang na-inspire akong pumasok palagi kasi palagi kitang nakakasama. Bawat araw na lumilipas, nahuhulog na ang loob ko sa'yo, Kath.
Hanggang sa nalaman ko na meron ka na palang anak. Nung una natakot ako eh. Naisip ko baka may asawa ka na. Kasi may anak ka eh. Masama na ba akong tao kapag sinabi ko sa'yo na masaya ako na hindi niyo kasama ang ama ng quadruplets? Kasi naisip ko, may pag-asa pa ako sa'yo. Pwede mo akong bigyan ng chance kasi wala ka pa namang asawa. Kathleen, handa akong tanggapin ang mga anak mo, ang mga bata. Kung sakaling bigyan mo ako ng pagkakataon, ipaparamdam ko sa'yo kung paano magmahal ang isang Hayden Mercadejas. Pati ang mga anak mo mamahalin ko din. Mahal kita, Kathleen Gomez. Yumuko siya at hinalikan ng kamay ni Kathleen. Ang hindi alam ni Hayden, kanina pagising ang babae. Naririnig niya ang sinasabi ni Hayden at hindi siya makapaniwala na mahal din siya nito. Oo, mahal niya si Hayden Mercadejas. Kahit kasi boss niya ito, sweet sa kanya ang lalaki. Sino ba namang hindi mahuhulog dun? Ang kinatatakot niya lang kapag nalaman ni Hayden ang tungkol sa mga bata. Ngunit isasantabi niya muna yon. Gusto niya munang maranasan ang pagmamahal na sinasabi ni Hayden. Mahal din kita, Hayden Mercadejas. Kita niya ang gulat sa mukha ni Hayden nang bigla siyang nagsalita. Kaya bahagya siyang tumawa. Pilit niyang itinaas ang kamay upang maabot ang mukha ng lalaki. Kitang-kita niya ang pagpatak ng luha nito habang nakatitig sa kanya. Para bang hindi ito makapaniwala dahil sa sinasabi niya. Ulitin mo yung sinabi mo, Kathleen. Ang sabi ko, mahal din kita. Oh, really? Really? You just made me the happiest man alive, Kathleen. Hindi niya napaghandaan ang ginawa ni Hayden. Mabilis ngunit marahan na hinalikan siya ng lalaki at buong puso niya naman itong tinugon. Nadadala na siya sa halik at halos patungan na nga siya ni Hayden. Oh, wrong timing. Bigla siyang napahiwalay kay Hayden nang marinig ang boses ng isang lalaki. Ipinikit ni Hayden ang mata nito at umalis sa kanyang ibabaw. Nang tignan nila kung sinong nagsalita, doon nila nakita ang mga kakambal ni Hayden kasama ang kanyang mga anak. Nakatabo ng kamay ng mga lalaki sa mata ng mga bata. Di mo naman sinabi. Nasusundan nyo na pala ang quadruplets, Hayden. Talagang dito pa sa ospital? Nakangising tanong ni Harris. Grabe ka bro. Kagagaling lang ni Kathleen sa operation. Gagawan mo na kaagad ng masama. Di ka na naawa sa kanya. Ani Haru. Kids, ready na ba kayo magkaroon ng baby brother? Tanong naman ni Harvey sa kanyang mga anak. Guys, wag na nga kayo makulit dyan. Tignan niyo nga si Hayden, halatang nabitin eh. Saad naman ni Harden. Hindi nagbigay ng komento si Hansen, ngunit nakangisi ito sa kanilang dalawa. Ramdam niya ang pamumula ng pisngi dahil sa sinabi ng mga kambal ni Hayden. Wala po akong makita. Nakasimangot na saad ni Alexa habang pilit tinatanggal ang kamay ni Hansen sa mata nito. At nang tanggalin na sa wakas ng mga kalalakihan ang kanilang kamay sa mata ng mga bata, agad itong sumugod sa kanya at niyakap siya. Napangiwi na lang si Kathleen dahil masakit pa rin ang kanyang likod dahil sa nangyaring operasyon. Kids, huwag muna niyong yakapin ang mama niyo. Masakit pa yung likod niya. Sabi ni Hayden at pilit tinatanggal ang braso ng mga bata kay Kathleen. Mama, ano po nangyari sa inyo? Sabi ni Tito Harris na baril ka daw po. May nakita kasi akong lalaki na may hawak na baril at itinuto kay Sir Hayden. At bilang bodyguard niya, trabaho kong proteksyonan siya laban sa masasamang tao. Hinaraw ko yung katawan ko para hindi matamaan ng bala si Sir Hayden. Mama, hindi ka po lumilipad. Wala kang superpowers. Pero parang superhero ka pa din po. Sabi ni Eliza. Han, sa susunod, huwag mo na ulit gagawin yon. Hindi nga ako namatay sa bala, mamamatay naman ako sa pag-aalala sa'yo. Sabi ni Hayden habang nakahawak sa kanyang kamay. Oh,
Han daw oh. Honey! Pang-aasar ni Harden. Manahimik ka nga dyan, Harden. Talagang tataniman kita ng halaman sa katawan kapag di ka pa tumigil kakaasar sa akin. Suway ni Hayden sa kambal. Ha? Paano mo naman ako matataniman ng halaman sa katawan? Tao kaya ako? Ewan ko sa'yo bro. Habang tumatagal, mas lalong nalalagyan ng lumot yung utak mo. Sabi naman ni Haru, habang nakatingin din kay Harden. Magrereklamo sana si Harden, ngunit hinila na ito ni Harris palabas ng kwarto. Napailing na lang siya sa kakulitan ng mga kambal ni Hayden at naiwan silang mag-iina sa loob kasama si Hayden. Mama, magpagaling ka na po agad. Malapit na po ang school namin kaya dapat magpagaling ka na kasi ikaw maghahatid sa amin. Mabilis lang naman lumipas sa mga araw hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Hanggang sa nakaalis na rin sila ng ospital, nasa tabi niya si Hayden. Pinipilit niya nga na pumasok na ito sa kumpanya ngunit masyadong matigas ang ulo ng lalaki at palaging gusto na nasa tabi niya lang. Nang magpasokan ng mga bata, siya na rin na naghatid sa mga ito at kasama nila si Hayden. Kung titignan para silang isang buong pamilya kapag naglalakad. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring alam si Hayden na siya ang ama ng mga batang ito. Han, sunduin na kaya natin ang mga bata? Tanong ni Hayden sa kanya. Nasa opisina sila ngayong dalawa at nakaupo siya sa kandungan ng lalaki. Sa tuwing sinusubukan niyang umalis, mas lalo lang hinihigpitan ni Hayden ang pagkakayakap sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin naman sa trabaho ito. At kahit bodyguard siya, naroon pa rin siya para magbantay. Pero, mahilig lang magpalambing si Hayden. Hayden, mamaya pa ang labasan ng mga bata. Masyado ka talagang atat na sunduin silang apat, no? Masisisi mo ba ako? Kulang na nga lang doon ako tumira sa inyo eh. Kasi ayaw ko nang pakawalan ka, pati yung mga bata. Ay, nako. Talagang malapit na sa iyo ang mga bata, no? Oo naman. Gusto ko nga tawagin na nila akong papa eh. Pinagdarasal ko na sana ako na lang ang ama nila. Natahimik siya dahil sa sinabi ni Hayden. Hanggang ngayon hindi pa rin niya nasasabi ang katotohanan. Hey, are you okay? Tanong nito nang matulala siya. Ha? Oo naman. Magsasalita sana si Hayden. Ngunit tumunog ang kanyang phone kaya tinignan niya kung sino ang tumatawag. Nang makita na ang guro ng mga bata ang tumatawag, agad niya itong sinagot. Hello? Miss Gomez? Yes po. Miss Gomez, pwede ka bang pumunta dito sa ospital? Malapit sa school ng mga bata? Ho? Bakit po, mami? Nangyari po ba? I am so sorry. Miss Gomez, nagkaroon kasi na aksidente sa school at nadamay sa aksidente ang iyong anak na si Alexa. Sa kasamaang palad, maraming dugo ang nawala sa kanya. Kaya po kailangan niya ng blood donation. I'm really sorry for what happened to Alexa. Pananagutan po ito na eskwelahan. Hindi siya makapagsalita sa sinabi ng guro. Ang tanging nasa isip niya, nais niyang puntahan ang kanyang anak dahil kailangan siya nito. Nagsisimula na siyang umiyak at hindi niya namalayan na binuhat na siya ni Hayden at nagmamaneho na ito papunta sa ospital na sinabi ng teacher. Nang makarating sa school, sumama ang teacher papuntang ospital. At doon niya naabutan ng mga bata at ang iba pang guro. Ma'am, ano po nangyari kay Alexa? Bakit nagkaroon ng aksidente sa school? Tanong niya sa principal. I am deeply sorry, Miss Gomez. Meron kasing inaayos na building sa eskwelahan at nagtatakbuhan ng mga bata. Biglang gumuho ang hagdan na pinapatungan ng mga trabahador at nadamay si Alexa doon. Ang sabi ng mga doktor, nasalina na raw ng dugo si Alexa pero kulang pa din. Kailangan niya na mas marami pang dugo. Hindi ho kami magkatulad ng blood type ni Alexa eh. Wala rin daw stock ng dugo na tulad ng dugo ni Alexa ngayon. Mas lalo siyang napaiyak dahil hindi tugma ang dugo nila ni Alexa o ng kahit sino man sa kanyang mga anak. Hindi siya pwedeng mag-donate ng dugo at isa lang ang naisip niyang paraan. Nilingon niya si Hayden na ngayon nag-aalala sa kanya. Alexa will be fine.
Malakas ang anak mo at nagmana siya sa'yo. Makakahanap din tayo ng pwedeng mag-donate ng dugo sa kanya. Hayden, ikaw na lang yung nag-iisang pag-asa ko. Ha? What do you mean? Ikaw ang ka-blood type ni Alexa eh. Pwede kang mag-donate ng dugo sa kanya. What are you talking about, Kathleen? How did you know about that? Hayden, ikaw ang ama ng mga bata. Pakiramdam ni Hayden, biglang tumigil ang kanyang mundo sa sinabi ni Kathleen. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Kung paano siya naging ama ng mga bata gayong unang beses niya lang naman nakita si Kathleen. Unless si Kathleen ang babaeng nakaniig niya 6 years ago. Marami kang kailangan ipaliwanag sa akin, Kathleen. Aniya at umalis na. Nagtanong siya sa mga nurse kung kanino pwede magpakuha ng dugo para malagyan na si Alexa. At na matapos, pinakiusapan niya muna ang guro na bantayan muna ang mga bata. Hinila niya sa garden si Kathleen upang makipag-usap. Explain everything to me, Kathleen. Bakit mo sinasabi sa akin na ako ang ama ng mga bata? 6 years ago, before my graduation, nagkayayaan kami magbabarkada. Nang malasing, naglaro kami ng truth or dare. Nang ako ng taya, pinili ko yung dare. Inutusan nila ako na halikan ko yung unang lalaking papasok sa pintuan ng bar. And then you came, pumasok ka. Hinalikan kita, at yung simpleng halik na yon, nauwi sa pagdiniig nating dalawa. Kinaumagahan, iniwan kita sa VIP room, nung bar, at umalis. Ilang buwan lang yung lumipas, doon ko nalaman na buntis pala ako. Paano ka nakakasiguro na ako nga ang nahalikan mo at hindi isa sa mga kambal ko? Palatandaan ko yung nanal sa gilid ng mata mo, Hayden. Kabadong saan niya. Nanginginig ang kanyang labi, nanginginig ang kanyang buong katawan. Natatakot siya sa reaksyon nito. Pero bakit di mo sinabi sa akin, Kathleen? Ilang buwan na tayo magkasama? Ba't di mo sinasabi sa akin? Alam mo ba, na halos ilang beses kong hilingin na sana ako na lang ang ama nila. Tapos ngayon mo lang ipagtatapat sa akin lahat ng to? Kung di pa na-aksidente si Alexa, hindi ko pa malalaman? Dahil natakot ako. Natakot ako sa magiging reaksyon mo. Unang pagkikita pa lang natin nakilala kita agad pero hindi mo man lang ako nakilala. Naisip ko na baka wala lang ako sa'yo. Na baka wala kang pakialam sa akin. O kapag nalaman mo na may anak tayo, wala kang pake. Hindi mo ako kilala, Hayden. Hindi mo ako naalala. Baka hindi mo matanggap na may anak tayo. Sabihin mo nang duwag ako, o tanga, o bobo, kahit ano. Pero inaalala ko lang naman yung mga anak ko eh. Ayoko masaktan sila kapag nalaman nila na walang pakialam sa kanila yung tatay nila. Kathleen, hindi kita nakilala dahil lasing din ako ng mga oras na yon. Babalikan ko lang sana yung kambal ko. Ngunit naalala ko na lang, may babaeng humalik sa akin hanggang sa mapunta kami sa isang kwarto at nagtatalig na kaming dalawa. Kinaumagahan, ako na lang ang nasa kama at hindi ko maalala ang mukha ng babaeng nakaniig ko nung gabing yon. Hindi ko naman alam na ikaw pala yon. Sana noon palang sinabi mo na sa akin o hinanap mo ako. Pananagutan ko naman yung mga bata eh. Kat, hindi ako tulad ng ibang lalaki dyan na matapos makabuntis tatakbuhan na lang bigla. Responsibilidad ko rin ang nangyari. Kilala mo naman ako eh. Alam ko rin naman kahit papano na matunog ang apelyido namin sa mga tao. 5 taon kong hindi nakasama ang mga anak ko, Kat. At kayo nagkita na tayo, hindi mo pa rin sinabi sa akin. Gusto ko magalit sa iyo eh. Gusto ko itang sumbatan dahil sa ginawa mong pagtatago sa mga bata. Pero ano nga ba magagawa ko? Tapos na rin naman lahat na nangyari. Lumaki na ang mga bata na hindi ako kinikilala bilang ama nila. I'm sorry. I'm sorry, Hayden. Natakot lang ako. Humihingi rin ako ng tawad sa'yo. Kasi hindi ko man lang sinubukang hanapin ka. Dapat inalam ko kung sino ka o kung nagkaroon man tayo ng anak. Ang gusto ko lang ngayon na mangyari, bawiin ang mga bata. Ha? Hindi naman yata tama yung sinasabi mo, Hayden. Hindi mo pwedeng kunin sa akin yung mga bata. Kamumuhian ka nila kapag nilayo mo sila sa akin.
Hindi mo pwedeng kunin ang mga bata, Hayden. Tama. Tama ka. Kamumuhian nga nila ako. Kapag ginawa ko yon, kaya nga pati ikaw kukunin ko na rin. Ano? Kathleen. Honey, tama na ang ilang taong magkahiwalay tayo. Gusto kong lumaki ang mga bata na may kumpleto silang pamilya. Gusto kong bumawi sa kanila kasi alam ko marami akong pagkukulang sa kanila. Maging sa'yo. Kaya Kathleen, please. Hayaan mo akong bumawi sa inyong lahat. Hindi niya na yata kakayanin kung malalayo pa siya sa kanya mag-iina. Mahal na mahal niya ang mga ito. Kaya dapat lang na bumawi siya sa mga taong hindi niya nakasama ang mag-iina niya. Tama na ang ilang taon na hindi niya nakasama ang mga ito. Matapos mag-usap, agad silang bumalik sa kwarto ni Alexa. Matagal bago ito nagising. Ngunit pagising nito, nasa tabi na nito mga kapatid. Ano ba naman yan, Alexa? Pagkatapos ni Mama, ikaw naman yun dito sa hospital bed. Sorry di ko naman kasalanan na magkakaroon ng pagguho dun eh. Ba't kasi nandun ka? Sinusundan ko kasi yung magandang paru-paro na lumilipad. Dahil dyan sa ginawa mo, muntik ka nang maging paru-paro. Kids, tama na yan. At may sasabihin din ako sa inyo. Kinakabahan siya. Dahil baka hindi siya matanggap ng mga bata. Napagkasunduan kasi nilang dalawa na ipapakilala na siya ni Kathleen sa mga bata. Ano po yan, Mama? Inosenteng tanong ni Alina. Hindi ba't gusto niyo makilala ang papa niyo? Kids, nandito na ang papa niyo. Siya si Hayden. Kita niya ang mumunting luha sa mata ng mga anak niya. Mga anak, sorry kung ngayon ko lang napakilala ang papa niyo. Umabante naman si Hayden at lumapit sa mga ito. Mga anak, sorry kung ngayon lang si Papa. Papa? Ikaw ang papa namin? Sabi na nga ba mayaman ang papa natin eh. Di na natin kailangan mag-work o ni Mama kasi mayaman pala ang papa natin. Niyakap niya ang kanyang mga anak at isa-isang hinalikan ang noon nito. Hindi niya talaga hahayaan na mawala ang mga bata sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga taon at hindi nagtagal kinasal din silang dalawa ni Kathleen. Tumagal muna ng 2 taon ang kanilang relasyon bago sila tuluyang nagpakasal. Naging masaya ang kanilang pamumuhay. At ngayon, madaragdagan na ulit ang miyembro ng pamilya nila dahil buntis si Kathleen. Siniguro niya talagang mabubuntis si Kathleen. Ibang klase ka talaga, Kuya Hayden. Talagang binuntis mo na kaagad si Ate Kathleen, no? Pagkatapos yung magpakasal? Natatawang ani Hershey. Linggo ngayon at katatapos lang nila magsimba nang biglang dumalaw sa kanila si Hershey. Nasa tabi niya naman ang kanyang asawa na nakangiti at nasa sahig ang mga bata. Bakit hindi? Malalaki na rin naman ang quadruplets kaya dapat lang sundan na sila. Matagal na rin naman silang humihingi ng baby brother kaya binigyan ko na. Mabuti ka pa at masaya na. Si Kuya Haris sinahabol pa rin si Ate Izel. Torpe kasi si Haris. Oo naman Kuya Hayden. Sa pagkakaalam ko, naging torpe ka rin naman nun. Hershey, huwag mo na ungkatin yung nakaraan. Ang importante ngayon, masaya na kaming nagsasama ni Kathleen. Napairap na lang si Hershey at pumunta sa mga pamangkin nito. Nilingon niya naman si Kathleen at hinalikan sa sentido ang asawa. Han, masaya ka ba ngayon? Tanong niya. Oo naman. Akala ko nun, habang buhay ko na nang ililihim sa iyo ang totoo. Pero tignan mo nga naman tayo ngayon, no? Masaya na tayo na may 4 na bata. Tapos itong baby sa tiyan ko. Talaga madadagdagan na tayo. Alam mo, gusto ko magpasalamat sa mga kabarkada mo na nakaisip na maglaro kayo ng truth or dare. Kung di nila naisip yan, wala tayong anak ngayon. Sobrang swerte ko. Kasi muli tayong pinagtagpo ng tadhana. Maging ako man, masaya din. Kasi sa huli, tayong dalawa yung magkasama. Napangiti siya sa tinura ni Kathleen.
Ngayon, wala na siyang mahihiling pa. Masaya na siya sa piling ng kanyang anak at asawa. At hindi na siya makapaghintay sa bagong miyembro ng kanilang pamilya na parating. Hindi na siya papayag na muling malayo ito sa kanya. Sisiguraduhin niya na habang buhay niyang aalagaan at mamahalin ang kanyang pamilya. The end.